So, ayun guys, magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. So, mayroon na naman tayong reaction video kung saan as dating PNP chief, ayan, ibinuking kung sino si Romel. Matapang lang dahil sa utos sa taas. So, alam na alam yan ni Senator Bato de la Rosa, pero as dating chief PNP, hindi niya ginagawa. Dahil walang makalaban dyan sa kay BP Sara kung hindi na pag-utusan. Walang PNP chief na makalaban dyan. Dahil siya ay appointee lang. Pero si BP Sara ay binuto ng 32 million. So, ayan. So, pakinggan natin ito guys. Yung mga banat ni Senator Bato de la Rosa kay Romel. So, ayun. Play na natin yung video. Mayong gabi, Admar, og Jed, og sa atong mga paminaw, mayong gabi kanyo tanan. Opo. Bilang dating pinuno ng Philippine National Police, gaano po kahalaga yung pagbibigay ng seguridad sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa? Ay, napakahalaga niyan. Hindi na kailangan itanong yan, Admar, no? Kung gaano kahalaga. Napakahalaga talaga. Dahil na number 2 yan sa pinakamataas na official ng ating bansa. So, kailangan talagang i-secure yan siya properly. And dito naman po sa mga naging pahayag po ni PNP Chief Marbil, meron din po ba kayo nakikitang inconsistencies gaya po ng pagbibigay diin ni VP Sara? Well, he can have all his reasons kung bakit niya ginawa yan. Pero ako bilang isang dating PNP chief at alam na alam ko ang galawan dyan sa Krame, ay kung ikaw chief PNP ka at on your own, hindi mo kayang gawin yan, tanggalan mo ng security yung vice presidente. Sigurado ako kawawa, naawa lang ko to kay General Marbil. He's just taking orders. Alam kong pressure din siya kung sino yung nasa taas niya na nagbibigay ng order sa kanya. Eh, walang matapang na chief PNP na tatanggalan mo na security yung vice presidente kung walang nag-order sa'yo na mas taas pa sa'yo. So, yun ang totoo na totoong sitwasyon. Para at least malaman lang din ng ating mga kababayan, kayo din po yung naging PNP chief, Pangulo pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung pagpili ng mga security kay VP Leni, siya rin ba yung pumili kung sino yung kanyang gusto maging escort or security? Of course. Nire-request nila yan sa PNP through the PSPG kung sino yung gusto nila. Hindi naman yung bigyan mo na lang sila na wala silang trust and confidence sa tao. Security yan personal security mo ang involved dyan. So, kailangan pumili ka talaga na kung saan kampante ka, kung kanino medyo nakaka-relax ka. So, ganun talaga yan. Manggagaling talaga yan sa principal ang request kung sino ang gusto niya. So kumbaga hindi ito manggagaling mismo sa PNP chief kung sino yung gusto niyang ilagay doon na security sa Vice President as well as sa mismong presidente. Sila yung pipili kung sino talaga yung may trust and confidence sila. Ganun talaga. That should be the ideal situation. Pero pwede rin kung magkaibigan sila, sabihin ng Vice President, ikaw nang bahala magbigay sa akin ng pilihan mo na lang ako dyan ng tao na pwede mong i-assign sa akin. Ikaw nang bahala. Ganon. Kung may mga ganon usapan, pwede rin mangyari. Pero in this case, hindi na sigurado naman tayo na wala silang ganong usapan, no? Dahil yung mga tao na yan sa Vice President Protection Unit ay andyan naman yan sa kay Vice President Sara bago pa naging chief PNP ito si General Marbil. So sigurado ako walang ganong usapan.
Tsaka nagtataka din si VP Sara na lahat ng mga naka-assign sa kanya, lalo na yung galing sa Mindanao, kumbaga lahat, yun, isa din yun sa kanyang mga napuna ay nilipat dito sa sa Metro Manila, at ang nabanggit ay yung bilang ng kulang daw yung mga pulis dito. Hindi sold dito si VP Sara, lalo na sa target ng kasalukuyang pamumuno ng PNP chief na 1:500. Makakamit ba yan, Senador, sa panahon na ito na mas mabilis ang pagdami ng populasyon ng publiko kaysa sa bilang ng mga nadadagdag dyan po sa PNP, lalo't may quota po yan yearly? Oo, given the present situation, magdo-double time pa ang PNP talaga para makakuha yung quota, yung yung police to population ratio. At alam naman natin din yung yung kakulangan sa pundo sa pagre-recruit, additional manpower, additional funding requirements. So medyo mahirap yan, mahirap makamit natin yung ideal ratio na yan. Bago lang si partner Jade, Senador, meron po kayong post at based dito sa pinakahuling data sa post po ninyo, nasa 12,000 engagements na po ito, kabilang na yung maraming 2,000 mahigit na mga komento at halos 3,000 mga shares. Tanong ko lang po, marami na po bang nag-apply dito po sa inyong panawagan na Senador? Ang dami, no? Nakakataba ng puso, nakakasaya na ang daming talaga nagmamahal sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Isipin mo, kahit na mayroon nag-volunteer dyan, no? Ako security guard lang ako, pero voluntaryo akong mag-serbisyo kahit wala sweldo. Marami, may mga civilian na, sir, ako, wala akong alam sa security, pero kung kailangan pa ninyo ng additional tao, volunteer ako, sir. At meron din namang mga iba na, sir, wala kami makontribute dyan sa pagbibigay ng security. Mag-ambag-ambag na kami kunting halaga para pangsweldo kasi pinost mo man na walang sweldo ito, bayanihan lang. So baka para pangbigay ng makabigay ng tulong dyan kahit na pagkain na lang nila sa yung mga magbo-volunteer na gwardiya. So makita mo yung concern ng mga kababayan natin sa security ng ating pangalawang Pangulo. Senador, maayong gabi. Gagamitin ko sana ang pagkakataon din ito para humingi din po sa inyo ng komento. Higil nga po doon sa mga pahayag o doon sa sona ng Pangulong Bongbong Marcos at kabila nga doon sa mga pinalakpakan siya, yung issue tungkol po dito sa war on drugs, kaibahan ng nagdaang administrasyon sa administrasyon ngayon, walang extermination, wala daw bloodless ang drug war ng Marcos administration. Ano ho ba ang masasabi ninyo dito? Yung pilit nilang ipapamukha sa taong bayan na yung drug war ng previous administration ay talagang patayan na lang ng patayan, extermination. In-emphasize pa nila, extermination daw. Kung mayroong ganong polisiya, policy of extermination ang previous administration, what happened to the 1.6 million na nag-surrender? Buhay man yun lahat. What happened to the 130,000 na mga drug offenders na nahuli natin at nakakulong sa mga prisuhan? Kaya nga, yung punong sikip na yung mga prisuhan natin panahon sa drug war dahil sa daming nahuli, buhay man yun lahat. At hindi naman lahat ng operations na ginagawa ng PNP patayan. Case-to-case basis yan. Kung talaga nagigipit yung pulis, may namamatay. Pero hindi rin naman sinabi na kung mag-abuso ang pulis, ay kanya decision na yan. Kung mag-abuso siya, gamitin niya yung kanyang power over the victims. Pananagutan nila yan. At kung sinasabi nila na bloodless daw yung kailangan drug war as compared to bloody drug war ng previous administration, meron nga nagsabi, what about those 700 people na namatay sa
war on drugs nila sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, 700. Wala palang dugo yun. Bloodless yung kanilang kiniklaim. Yung 700 na namatay, walang dugo yun. So, mahirap talaga. Mahirap pag kung talagang kung tutuusin mo. Imposible mangyari yung mag-operate ka sa drugs na walang mangyayari kung gusto mo lang yung police lang ang mamatay, hindi yung mga drug personality. Kapag kinukumpronta ka ng mga armed and dangerous na mga drug personality, ayaw lumaban ng police kasi talagang bloodless lang. So, dugo ng police yan ang dadanas pag gano'n ang mangyayari. So, hindi mo talaga maiwasan yan. Hindi mo maiwasan. Pero Senador, para po sa inyo, kasi may mga kababayan din po tayo na nagpapaabot din ng pagkabahala dito sa atin. Kayo rin ho ba ay nababahala na dumarami yung mga gumagamit ng illegal na droga ngayon? Wala pa akong natanong ng mga local chief executives, no, from barangay captain to mayors to governors. Alos lahat na nakausap ko. Walang ibang sagot sa akin kundi andyan na naman sila, sir. Bumabalik na naman sila. Sana sir, balik ninyo yung tukhang ninyo dahil andyan na naman sila. Nag-ooperate na naman. So, ibig sabihin talaga bumabalik na yung problema natin sa droga. No less than the people from the ground, barangay captain, ay nagsasabi na gano'n talaga. Bumabalik na. So, huwag tayong magbubulag-bulagan. Huwag tayong magpapasatisfy sa mga beautiful words na bloodless, na i-baby mo yung gusto mong i-baby mo yung mga kriminal na yan, i-baby mo yung mga drug personalities na yan. Paano mo gawin yan? So, ganun talaga. Worried tayo. As chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, makakarinig tayo na ganung mga reports from people on the ground. Worried talaga tayo at nasasayangan tayo sa effort na ginawa natin during the past administration. Sayang yung momentum ba? Sayang. At kung maalala po ninyo, Senador, noong araw mismo ng ikatlong sona ng Pangulong Bongbong Marcos, may mga video o may video pong kumalat sa social media hinggil nga po daw sa di umano'y paggamit ng illegal na droga ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ho ba ang masasabi niyo po dito at maging yung ating mga otoridad ng kapulisan ay itinatanggi itong akusasyon na ito, itong video na ito na kumakalat nga sa social media? Ang maganda sana kung yung source ng video na yan ay talaga mag-confirm para ma-validate talaga yung video na yan. At kasi madali lang naman din kasi nilang i-counter yan. Pag sinasabing gano'n na mga AI generated, mga gawa-gawa lang yan. Sa panahon ngayon sa teknolohiya, marami kang pwedeng gawing alibay patungkol dyan. Kung maganda sana, kung yung source ng video na yan ay makapagbigay ng talagang confirmation about that, no? About that particular video, mas maganda kung ganun talaga, ma-confirm. Pero sa ngayon, mahirap rin mag-komento patungkol sa authenticity ng video na yan dahil nga hindi as far as expert is concerned is hindi tayo expert dyan sa ganung bagay. Pero kung hindi man doon sa authenticity, ang panawagan po kasi ng ating mga kababayan senador magpa-hair follicle test ang Pangulong Bongbong Marcos. Mahirap po ba ang gawin yan? Ay, nasa kanya yan. Wala man tayong batas na nag-require sa kanya na mag-hair follicle test siya, no? Hindi man natin wala man tayong batas na pwedeng angkon lang dyan is konsensya na lang. Konsensya na lang niya kung gusto niyang manatiling malinis yung kanyang
kanyang record ay i-clear niya yung kanyang pangalan through volunteering himself for hair follicle test, hair follicle drug test. Ganun sana, pero sa ngayon, hindi mo siya mapipilit. Ganun talaga. Wala tayong batas na nagpipilit sa kanya na dapat siya magpaganon, magpa-test. Oo, pero sa tingin mo, matatapos ba sa pag-deny lamang ng Pangulong Bongbong Marcos, Senador, yung kanyang mga komento at pagtugon dito nga sa panawagan ng ating mga kababayan hinggil nga dito sa paggamit di umano ng illegal na droga? Well, nasa kanya yan kung paano niya harapin yung public opinion. Kung magiging adverse na sa kanyang public opinion, then it's his call. Siya na bahala dyan humarap dyan sa kwan. So, paghuhusgan ng taong bayan. Bago lang si Partner Admar, Senador. Opo, for the sake of discussion lang, gaano ba kahalaga para po sa inyo na isang leader ng bansa, hindi lamang presidente, lahat ng opisyal ng gobyerno ay dapat hindi lulong sa illegal na droga? Ano ba kahalaga yan? Yung kahit na nga, yung security guard nga mag-apply ng lisensya sa pagka-security guard ay hinihingan pa nga ng drug test, di ba? How much more yung presidente? You are leading a nation din na wala man lang drug test. Yan lang makita, yun ang makita mo talaga na irony about everything, no? Na pwede pala maging mayor, pwede maging gobernador, pwede maging congressman, o pwede maging presidente. Isang gumagamit ng droga dahil because of the absence of that particular requirement sa pag-file ng candidacy. So, dapat talaga meron yan kasama yan sa requirement. Pero kung magagawa tayo ng batas patungkol dyan, maggawa tayo ng legislation patungkol dyan, I don't know kung makakapasa ba yan siya sa question of constitutionality. Titingnan natin, pag-aralan natin mabuti. Senador, si Admar po ito ulit. Meron po ba kayong mga information? Kasi meron tayong mga natatanggap na mga impormasyon na basta ikaw ay halimbawa konektado dito kay PRRD o sumusuporta sa kanya, mababawasan yung security details po. Meron din po ba kayong ganyang impormasyon, sir? Marami. Si Senator Bongo, tinanggal na yung kanya mga security. Yung aking mga rider ng Air Patrol, tinanggal. Wala mang problema. Hindi man sumama ang loob natin kasi kaya man nating mag-move around kahit na wala tayong escort na yung mga motor na naka-escort. Walang problema sa atin yan. Senador, bilang huli na lang po sa issue naman po ng budget kasi nga nung tumama itong habagat at itong bagyong Karina ay grabe yung mga pagbaha and isa sa mga ipinagmalaki ng ating pong Pangulo is yung mga natapos na mga flood control projects at sa darating po ba na budget hearing kabilang din ito sa tatalakayin or baka kasi sisingilin ito? Sigurado akong talagang bubusisiin yan dahil nga kanina nag-privilege speech na si Senator Joel Villanueva dahil nga palagi tinatamaan yung probinsya niya sa Bulacan sa baha, no? Nakailang hearing na, committee hearings na talagang binubusisi niya yan pero apparently ganun pa rin, parang walang nangyayari. So kanina ako rin nagsalita na rin ako kayo sa plenaryo after the privilege speech na dapat kami lahat ay senador ay actively mag-participate sa pag-examine ng General Appropriations Bill na ipapasa sa amin. Ay dapat talaga lahat kami magmamatsyag at vigilant sa pagpasa ng mga batas na yan ng Appropriations Bill na yan para siguro na hindi masaya yung pondo. You can just imagine sa privilege speech ganina ni Senator Villanueva, 1.4 billion pesos per day
ang ginagastos para lang dyan sa flood control. Can just imagine, every day gumagastos ang gobyerno natin ng 1.4 billion every day para sa flood control. Tapos pag magbaha, hindi man rin makukontrol. So yan nga ang tanong ngayon. Sayang yung 1.4 billion na yan every day na ginagastos kung wala rin palang alleviation sa flood situation kapag magkakaroon ng malakas na ulan. So yan, sigurado yan bubusisiin ang gusto yan sa pagdating ng budget deliberations. Lahat na senador dyan magbabantay. Opo. Senador, bilang panghuli na lang, mensahe niyo po sa ating mga kababayan sa mga pangyayari po nitong mga nakalipas, ganun din dito sa naging pahayag ni VP Sara sa pagtimbang-timbang ng ating mga kababayan. Ano po ang inyo pong may papayo or mensahe niyo sa kanila? Well, sa ating mga kababayan, really, it's just very unfortunate na medyo merong hindi nagkakaisa ang atong mga leader ngayon sa panahon ngayon, no? Just continue to pray na sana maliwanagan yung lahat ng mga decision makers ating bansa, na sana maliwanagan sila at ang concentration natin ay mawala diyan sa politika, sa mga panggigipit o sa mga anumang pang-personal na agenda, kundi para sa kabutihan ng buong bansa ang isipin ng ating mga leaders. So, sige lang, huwag tayong pawala na pag-asa. Dasal lang tayo ng dasal. Makikinig rin si Lord sa atin. Darating rin ang panahon na mawala na yung problema na yan. Patuloy lang tayo sa pagdarasal, Admar at Jed. So, yun guys, napakinggan natin yung mga malulupit na mga panat ni Senator Bato de la Rosa. So, ayan, Sir Romel. So, alam na ng mga taong bayan na matapang ka talaga dahil nautusan ka sa mas mataas sa'yo. Sino bang mas mataas sa'yo? Dalawa na lang yan. Either si Abalos-Los or, alam mo na, sino mo pinakamataas sa Pilipinas o di presidente. So, ayan guys, doon nagtatapos yung reaction video natin. So, huwag nyo kalimutan pa rin i-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Salamat sa panonood. Magandang araw sa inyong lahat. God bless. Peace.